Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Dahil matindi talaga itong si VP Sara Duterte mga babayan, no? Dahil magiging record holder po siya mga babayan. At ano nga ba? Ito nga pangahawakan ng record nito pong si Vice President Sara Duterte. So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, grabe, no? Mainit na mainit po. Dahil sabi, ito nga po nga si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay magiging record holder ata. No, matindi. Sabi po dito, no, isinare ni dating Senator Sonny Trillanes IV, no, itong post ng Akbayan Party List. No, sabi dito, sabi ni VP Sara, walang batayan ang impeachment complaint na in-endorse natin, no, yung in-endorse po ng Akbayan na Party List mga kababayan dahil sila yung nag-file, no, ng pangalawang impeachment, no, ibig sabihin second year na impeachment dito kay Sara Duterte. Ngayong taon kasi last year hindi naman na-aproba, no, na dismiss yung impeachment na yan. Okay? So ito po, no, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Sabi, no, dahil nag-effort nga, no, na gumawa ng video message. Sabi nga kahapon no, ang aga-aga daw may ganung message etong si Vice President Sara Duterte. Not to answer the charges, but to desperately attack us. Alam mo, sanay kasi sila sa ganun mga kababayan, no? Pagka sila na yung inaatake, imbis na sagutin nila yung mga paratang sa kanila, ganito yung ginagawa nila. Nagre-release sila ng mga video message, no? At aatakihin nila, no, yung mga tao na sa feeling nila ay umaatake sa kanila. Bakit nga ba video message mga kababayan? No, kasi simple lang. Ginagamit nila ang social media mga kababayan para makakuha. No, siguro ginagamit nila ang social media para makakuha mga kababayan ng atensyon, no, ng taong bayan, ng tinatawag natin dito, suporta mula doon sa mga supporters nila. Kasi ganun din, no? Pansinin natin, si Harry Roque, ganyan yung ginagawa, no? Hanggang ngayon, naging na siya. Harry Roque, the vlogger na. No? Hindi ba, mga kababayan? Ganun na yung nangyayari. Yung congressman na nagtatago, puro video rin yung ginawa. Diba? Yung nasa ibang bansa, sunod-sunod, mga video, paano pa putol-putol pa yung video no? Talagang nag-effort diba? Na mag-edit ng video. Sabi dito, tama na ang palusot. Prepare to go down in history as the first vice president to be impeached. Not once, but twice. Magiging record holder ata to, no, sa history ng Pilipinas. Mga babayan na first ever. No, sabi dito, vice president to be impeached not once but twice. Nga naman, mahirap to mga babayan kasi ang alam ko na impeach lang si 'di ba, si Erap Estrada, no, na impeach siya mga babayan. Si dating Pangulong President Marcos Sr. hindi naman na impeach 'di ba? Hindi naman na impeach pinwersa, no, persahang pinaalis sa pwesto. Diba? Yun yung nangyari doon mga babayan. So, sabi nga dito, not once but twice po. Hipay. Ito, panoorin natin yung balita, no? Sabi nga dito, threatened ba siya? No? Takot ba? Ito nga si Vice President Sara Duterte, no? Kasi binabanatan niya yung akbayan no? Parang lumalabas political threat, no? Yung ginagawa dito kay Sara Duterte. Okay? So ito, panoorin natin. Let's go.
Kasama na po natin sa ating programa ang presidente ng Akbayan Party, si Ma'am Rafaela David. Good morning po, Ma'am Rafaela, Christian at Pamela. Hello, magandang umaga, Christian and Pam, and syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga sa Anong Ganap. Maraming salamat po, Ma'am. Napanood po namin yung naging palitan po ng mensahe po ninyo, pati po ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong po, Ma'am Rafaela, nabanggit niyo sa inyong video statement na parang may takot sa parte ng Vice Presidenta kaya siya naglalabas ng ganyang statement na minamaliit po yung impeachment complaint na inyong i-file. Saan po kayo nanggagaling yung takot ng pangalawang Pangulo? Okay, so kayo, sa palagay ninyo, mga kababayan, no, natatakot ba? No, ito nga si Vice President. Threatened na ba siya, si Sara? Kasi kung titignan natin, no, hindi lumusot, no, yung planong pagpapatalsik kay Tito Sen, no, sa Senado bilang Senate President para mahawakan nila, no, parang siguro ganun yung plano, no, patalsikin natin si Tito Sen, no, para mahawakan uli natin yung impeachment. Kasi sabi nga ni Tito Sen, no, pag dumating sa Senate, no, yung impeachment na yan, forthwith, i-hearing nila yung impeachment na yan. Kaya medyo kabado si Sara Duterte siguro, mga babayan. Kaya siguro ganun. No, so abangan natin yung mga susunod na kabanata dyan. Oo nga, kasi nung napanood namin yung video, Sabado, parang natawa kami. Kasi for something she insists na wala daw merit, parang narattle si VP Sara, parang may kaba na tinatakot sa bravado. Sa amin, hindi naman din nakakapagtaka na natatakot si VP Sara kasi baka mamaya she goes down in history as na mai-impeach siya uli. Ngayong another time around, mukhang mas nagiging totoo na kasi itong nakaraang linggo ay in-elevate na yung aming complaint sa Office of the Speaker. So hopefully ay tuloy-tuloy na ito at sana tuloy na sa impeachment at sana ay matuloy na rin yung trial kasi alam natin na udlot iyon the first time around and this time sana manaig na ang katotohanan, manaig na ang pananagutan. Opo, ang sinabi rin po ni VP Sara doon sa kanyang video statement ay may bahid ng politika yung inyo pong impeachment complaint at hindi po niya maiwasang i-connecta doon sa di umano'y political plans moving forward ni Senator Risa Hontiveros. Actually, ito matagal na nilang lagi, no, yung politika lang yan, no, politika lang yan. Pero pag sila, mga kababayan, na nagbabato ng alegasyon sa ating Pangulo, walang politika lang yan, no, para sa kanila. Hindi politika yan. Katotohanan yan. Pero pag sila ay naatake, ang sigaw nila, politika lang yan. Hindi sinasabi nga natin, no, hindi nasasagot yung totoong issue. No, bakit? Kasi ganun yung ginagawa nila. No, imbis na sagutin nila yung totoong issue, mga babayan, ang ginagawa nila is diversionary tactics. No? Hindi nila sasagutin yung issue. Ang gagawin nila, aatakihin nila, no, yung nagbabato sa kanila ng mga issue. Aatakihin nila yon at hindi lang yon, no, lahat ng sasagot, lahat ng maikisabay, aatakihin din nila yan, mga babayan. No, imagine ninyo, nalanahimik si Senator Risa Hontiveros, 'di ba? Kahit pa sabihin natin konektado siya, no, sa Akbayan Party List o sa Akbayan, 'di ba? Iko-konekta nila 'yan kay Risa Hontiveros dahil sa tingin nila threat si Risa Hontiveros sa pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. So i-reverse nila 'yan. Ang gagawin nila, gagamitin nila 'yon, no, na armas panlaban doon sa impeachment ni Sara Duterte. Para ano? No, para yun yung isipin ng mga tao. Para yun yung isipin nila na, kaya ini-impeach si Sara kasi tatakbo si Risa Hontiveros bilang president, no, sa pagkapangulo sa 2028. 'Di ba? Nakita nyo yung mga strategy. Nakita ninyo yung ginagawa nila. No, ganun yung palalabasin. No, para yung tao iisipin nila, politika lang yan.
nasagot ba yung issue ng impeachment? Hindi. 'Di ba? Kasi nilihis na nila yung usapin. No, wala na doon sa issue na ano ba talaga yung nilalaman ng impeachment complaint kay Sara Duterte. 'Di ba? Nawala na eh. Dahil ginawa nila, inatake nila ng politika. No, political threat. 'Di ba? Ganun yung ginawa nilang atake. O, tuloy natin. Naku, ibabalik ko po yung tanong sa kanya. Ilang taon pa bago mag-2028 election? Exactly. Pero parang siya na mismo ang pumili kung sino ba yung banta sa kanya. At nakikita niya siguro na sa magandang trabaho na ginagawa ni Senator Risa ay nakikita niya siya as one of the biggest threats sa kanyang political career. So, parang si Sara na Mamaya, biglang magulat kayo, no? Si Senator Risa Hontiveros, ang iniisip ninyong threat. Biglang may lalabas pala na malakas din, no? Na nakakalaban dito kay Sara Duterte. Malay ninyo, no? Biglang magbago isip, biglang tumakbo sa 2028. Oh. Kakabahan ngayon itong mga DDS na to. Bakit? Kasi, no? Hindi naman lingid sa atin mga babayan na kahit sinabi ni Lenny, no, na ayaw niyang tumakbo, no, na pagkapangulo, last year ganun din. Last minute bigla siya nag-file, no, ng candidacy for president. 'Di ba? Actually, kung nag-vice president si Lenny Robredo, baka nanalo pa yan eh. No, mahahati ang boto kasi, no, ni Sara Duterte. Pero yung pangulo hindi mahahati. Si Lenny Robredo, 'di ba? Posibleng manalo. 'Di ba mga babayan? Posibleng ganun na mangyari kung nag-vice president siya. mismo ang nagsasabi na second ba siya? At kung tutuusin, Sara just told us something important. Nakita niya kung sino yung pwedeng mag-consolidate ng mga forces na ayaw ng klase ng politika na sinisimbolize ng mga Duterte. Opo, sa tingin niyo ma'am, saan nanggagaling yung sinasabi ng Vice Presidente na walang basihan yung mga reklamo laban sa kanya, kaugnay nga po nung sa confidential funds, yung mga questionable names sila Mary Grace Piatos, ang tagal na rin po itong inimbestigahan sa lower house at glaring yung mga evidence na ipinresent doon sa mga pagdinig to a point na may mga filing na rin ng cases against her sa ombudsman. Yes. That's right, and we're hopeful na this impeachment complaint na it's not just a legal proceeding but as a political statement ay maipakita natin na yung ganung klaseng mga politiko na alam naman natin nag-focus at meron naman tayong ebidensya na we're excited to show the public and also yung ating mga kongresista ay maipakita din na walang lugar ang public service dun sa ganong klaseng pang-abuso, sa ganong klaseng pambubudol sa taong bayan. Pero ma'am, ano din pong basa nyo? Kasi sabi nga po ni Christian kanina, matagal na period na itong diniscuss sa lower house. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong naipoprovide na paliwanag like sino ba talaga itong si Mary Grace Piatos and yung mga unexplained wealth and confidential funds. Exactly. At may dagdag pa dyan, lumabas yung affidavit ni Daniel Madriaga na nagsasabi na inutusan daw siya na mag-deliver ng milyones ng piso na galing daw dun sa confidential funds. Kaya nga napakahalagang malaman na natin saan talaga ba nila ginamit yung confidential funds na yan, sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kasi ang tagal nang naghihintay ng taong bayan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humaharap si Bibi Sara. So, once and for all, harapin niya na kasi yung mga charges, hindi yung gagawa siya ng video on a Saturday morning. Exactly. Pero are you hoping, ma'am, na within this year or within this impeachment complaint ay makapag-provide na sila ng explanation or hindi na rin po kayo umaasa? Aba, dapat lang. Kasi over a year nang delayed yung trial ni Bibi Sara. Sila ay, alam naman natin, ang dami nilang delaying tactics at nagtago pa doon sa issue ng technicality doon sa unang impeachment complaint natin. Kaya sana naman ay handa na silang iharap at ipakita sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Although their camp is saying na hindi daw yun kasama sa strategy nila. Hindi naman yung tungkol sa strategy nila. Tungkol yun sa hinihingi ng batas at hinihingi ng pananagutan. And hopefully the hearings that will proceed after the once the Committee on Justice takes on our complaint ay maipakita na kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos and friends at saan ba talaga napunta yung millions of confidential and intelligence funds. Mary Grace Piatos and friends daw mga
na mukhang winaldas ng Office of the Vice President. Opo. And speaking of impeachment complaint, Ma'am Rafael, kasama na po natin sa ating programa ang presidente ng Akbayan Party, si Ma'am Rafaela David. Good morning po, Ma'am Rafaela, Christian at Pamela. President. Opo. And speaking of impeachment complaint, Ma'am Rafaela, nasa tanggapan na po ng Speaker yung inyo pong impeachment complaint. And inaasahan po na ito ay maaaring i-endorso sa plenaryo para ma-endorse sa Committee on Justice or katulad po ng pinagdaanan sa unang impeachment last year na pagbobotohan na po kaagad. Ano po ba ang, siguro po kung kayo po ang tatanungin, which track do you prefer na maging, kahinatnan ng impeachment laban sa Vice Presidente? Para sa amin, napakahalagang marinig ng Committee on Justice yung impeachment complaint na inaing namin at gayon din kung ano man yung nakikita ng ating mga kongresista na expedient na paraan na yung hustisya hinihingi natin ay makuha ay sana malating nila. So kung ano man yung track, kasi may several modes yan either yung citizens complainants or if halimbawa man yung katulad last time, yung mga kongresista natin ay nagbasa through 1/3 ng endorsement ng nilang version of an impeachment complaint, ay hintayin natin yung ating mga kongresista kung ano yung sa tingin nilang mas expedient. Pero what we're seeing right now is most likely yung Committee on Justice will hear our complaint and will hopefully hear the evidence as well, and hopefully yung complaint na aming ihinain yung magiging articles of impeachment na i-endorse ng 1/3 ng House to the Senate. So yun yung aming prayer, no, na hopefully this complaint serves as a strong basis ng magiging articles of impeachment na tatanggapin ng Kongreso. Sa tingin po ba ninyo makaka-apekto yung nangyari doon sa impeachment complaint naman laban kay Pangulong Marcos dito po sa magiging pagtalakay sa impeachment laban kay Vice President? Kasi di ba ang declaration po ng House Justice Committee ay insufficient in substance yung impeachment laban kay Pangulong Marcos, and para at that level parang may certain level of evidence na hinihingi agad doon yung committee, kaya parang hindi kaya nag-fail yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. This time po sa impeachment ni VP Sara, are we confident enough na at least sa level ngayon makakalusot po yung ating reklamo? Very confident, lalo na this is also something that we've been preparing for because we filed it, we endorsed the first impeachment complaint. So actually, take 2 na nga ito kasi naudlot yung unang impeachment. Correct. And we're quite confident kasi we've improved the complaint further, and we're confident na ito ay papasa sa sufficiency in form and sufficiency in substance. In fact, our complaint is around 855 pages. Kaya kung makikita ninyo, trinoli pa namin yung complaint dahil marami kaming annexes na nilagay para ipakita talaga na merong ebidensya, malakas ang ating paninindigan, na meron tayong ebidensya para hindi lang itry pero i-convince si VP Sara. Opo, ma'am, ano ang masasabi po niyo doon sa umugong last week na posibleng pagpapalit po sa liderato ng Senado? Syempre kung ito pong impeachment ay lumusot sa Kamara, next phase niyan ay sa Senate na. And may mga nagpapalutang po ng haka-haka na kaya may nagpupush na magpalit ng leadership sa Senate ay para kung sakaling makarating doon ang impeachment ng Vice Presidente ay hindi na naman po magtatagumpay, makaharap po. Tama. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Na parang ganun lumalabas. Sabi nga nung iba di ba? Ibang analyst, ibang mga vloggers sa agaya natin. Sabi nga nila, na baka ganun yung plano. Kaya gusto nga palitan si Senate President Tito Soto, para maharang kaagad yung impeachment sa Senate. Kaso hindi nga nagtagumpay. Anong gagawin natin? Alam niyo po, Sir Christian, this is yet another sign na parang kinakabahan ata ang Duterte camp. Na talagang tuloy-tuloy na itong impeachment. So, gagawa na lang nila ng paraan sa iba't ibang levels na naharangan yung katotohanan at pananagutan at itong impeachment complaint natin. So, kung if there's anything we're reading dun sa subok na pag-shake up ng Senate leadership, and it's how telling yung takot na pilit na tinatago ng kampo ni VP Sara. Ma'am Rafaela, maraming Okay, so yan mga babayan. Dito makikita natin na talagang magkaiba ng sagot itong Vice President tsaka yung Pangulo natin. Sabi ng Pangulo natin nung siya ay pinailan ng impeachment, sabi nga na sige, haharapin yung impeachment, sasagutin yung impeachment complaint na yan. Taliwas dito sa mga ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Ang ginagawa nila parang tama yung sabi ni Ma'am Rafaela, na at all costs, at all level, kailangan maharangan yung impeachment. Huwag umabot hanggang Senado. Di ba? Parang ganun yung ginagawa nila. At all out all out strategy para magiba yung kredibilidad ng impeachment. Bakit kaya? Bakit ganun?
Isa yan yung tanong ng taong bayan. No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.